Hello guys! Welcome to Everything Under the Same Moon, kung saan walang bawal pag-usapan. Ano na ba? Di mo tinuloy? Kakaiba ko ng mga boses. Lalong nangyari Kagulo yung mga bata. Talaga naman. Ngayon pa. Rinig niyo po ba yun? Ngayon ay zoomies na naman ang mga babies namin dahil Magsushoot. magsushoot. Pag magsushoot, yon gising sila. Pag hindi nagsushoot, tulog. Behave. Galing. Sakto lagi. Ganyan talaga mga bata ang babait no? Mm. Kasi nga noong 2016, ganyan din tayo. Hindi ako ganyan ng 2016. Wala ako sa bahay. Ganun pala. hindi ako para tumigil sa bahay. 10 years ago. Lagi naggagala. Ginawang cabinet ang bahay. Yun ang lagi sinasabi sa akin ng tatay ko. Ginawa mo na lang damitan tong bahay. Liguan. Diligo ka Which na is lang. true. Which is nakaka-proud naman sa'yo, no? At may walk-in closet kang napakalaki naman talaga. Tapos may mga tao. Walk-in closet mo may tao. So, ayun. Dahil naipasok natin ng 2016, Dahil pinasok mo ang 2016. dahil pinilit kong ipasok ang 2016, yun ang pag-uusapan natin. Yung mga experiences natin, yung mga pop songs before na sikat, mga kung ano-ano pa noong 2016 na pwede pa mahalungkat. Ngayon natin yan uungkatin. Pero ang amazing din kasi di ba nag-trend yan na to. Pero bakit hindi nag-trend naman dati yung kunwari 10 years ago ng 2015, 2014, yung gantong ka-trend. Iba yung naging trend niya ngayon na talagang kahit ako napapost ng mga pictures ko ng 2016, yung mga ganon. Alam mo ba, may explanation dyan yung mga astrologer. May placement daw noong 2016 na kagaya nitong nasa time natin ngayon na makapagpaparamdam sa atin na yung time na yun yung one of our best years. So sa lahat ng aspects, siguro na-combine niya. Ewan ko, hindi naman ako astrologer. So di ko siya ma-explain. Panoorin nyo na lang yun sa TikTok, guys. Wag na ito. Exit yun na. Ngayon na. Napanood ko yun sa TikTok, ang galing na nag-explain astrology. Ay, sige. Panoorin ko, mami. Pero, ang amazing nga kasi parang, for me, one of the best years in 2016. And ito yung year bago tayo mag-meet. Magkakilala. And then, nag-meet na pala tayo ng 2016, October. Nag-meet. Pero, nag-meet ng chat. Chat lang. Pero, 2017 pa yung... ML lang yun, birthday greeting lang yun eh. Birthday greeting ba? October nga eh. October, pinanood lang kita sa live. Hindi ka pa nag-chat sa akin? Hindi pa. Si Meg lang December. yung nagbunyag doon. Okay. Kasi nasa memory ko October. Ayun pala. Parang October yung live ko. Okay. Yun lang, tapos na. Ano mo na weirdohan ako sa angle. Parang dapat iusog ng konti. Pero, yan na natin yan. Oo. It is what it is. Is it what it is? Pero dapat, tingnan mo yung upo ko. Ayan yung upo ko, Nasa edge na ako. Ito din yung upo ko. Okay lang yan. Okay. Maganda naman yan. AI extend na lang natin. Okay. Magpunta na tayo sa ang haba ng intro. Okay, so yung una nating subtopic is about pop songs and music taste 2016 versus now. Okay. Unang tanong, ano ang tunog ng 2016 para sa'yo? EDM, hugot, or party songs? Alam mo Party songs talaga. Ang pinaka naalala kong party song ng 2016 for me is either Don't Let Me Down or Don't Let Me Down, Closer, Roses. Yung mga parang pinakatumatak sa'yo. Oo. Tsaka kasi ang daming happy moments ng mga songs na yun for me. Sa club. Hindi lang dahil sa club. Kahit sa school. Yung tropahan namin dati doon. At saka dati, ewan ko kung ikaw ganun din, naka-headset ako pagka halimbawa papasok, just because. Tapos makikinig ako ng mga EDMs. Tapos sa mga papakinggan ko mga Closer, mga What Do You Mean? 2016 ba yun? Hindi ko na. Sorry pala. Sorry pa lang yun. So? Sorry. Tapos, mga I Took a Pill in Ibiza. Yeah, Tapos, ang dami pang mga magagandang dami, songs. super sa dami. favorite. Pero ang saya maalala ba? Babalikan. Kasi nung isang beses, nung nag-trend nga yun, tapos ang dami mga post na about sa 2016. Tapos yung tunog is puro 2016. Parang, oh my gosh, parang
it took me back. Sobra. Tapos makikita mo yung mga pictures minsan may square, Oo. tapos yung filter ng VS Tsaka hindi masyadong super polished Oo. yung mga post, ganon. Yun yung nakakamiss din sa 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 feed. era na yun. Oo, sa feed ng Instagram. oo. Hindi, sa feed nga ng Instagram na parang meron ka mga may kita talagang mga post na polished, like yung mga talagang I-curate talaga. influencers. Oo. Oo. Pero, hindi pa nga ata uso yung term na influencers dati, noong 2016 eh. Ano pa? Parang hindi influencers yung tawag. Vloggers? Parang bloggers. Oo. Parang ganun, no? Or fashion chururut. Pero, yun nga, ang daming hindi, basta, pero may mga friends ako na super, aesthetic na, noong time na yun. Pero, hindi pa aesthetic yung term. Hindi ko alam kung anong term before eh. Basta yun sa feed mo sa IG, dapat sobrang presentable, at parang may aesthetic na. Nalimutan ko anong pinakatawag. Pero basta ang rule doon is kung anong kulay gagamitin mo, dapat all throughout same yun. Kung halimbawa faded brown yung mga filters. Oo. Pag blue na faded, pwede rin yun if-fade mo. Oo. Tapos hirap na hirap ako dyan dati kasi sira ako sa kulay. Sira ako sa kulay. So parang ang ginagawa ko is yung fade na filter sa iPhone. Yung medyo brownish. Oh my God. Nalimutan ko na yung tawag. Paborito ko din yun. Pero yun yung ginagamit ko all throughout. Tapos parang kahit ang pangit na, para lang mapanindigan ko yung feed ko, yun ang gagamitin ko. Tsaka Doon ako nahihirapan. magpo-post ka din ng kahit anong picture lang, tapos lalagyan mo lang ng filter. VSCO. Oo. VSCO. So yun. Tsaka Retrica mga 2013 na pala yun. Ibang era na yun. era pala yun. Sa susunod na lang natin pag-usapan yung era na yun. Okay, next. Okay, second question. Bakit parang mas collective ang music taste noon? Kung parang ngayon na sobrang fragmented. Ikaw, anong masasabi mo dyan? Feeling ko nung time na yung kasi, ewan ko kung may effect din yung astrology dun ha, na talagang yung time na yun yung parang mararamdaman mong pinakamasaya. Isa sa mga pinakamasaya. Tapos yung music pa nun, yung bago yung feeling ng EDM. Ano pa lang to booming pa lang nung time na yun So lumalabas yung mga bagong taste sa music na hindi naman siya nagawa pa ever, I think. Siguro nagawa before pero hindi siya ganung klase. Katulad. Kasi yung mga Roses, yung mga tan-tanan, tan-tan-tanan, tan-tan-tanan. Tapos parang may may certain vibe siya na may parang euphoria inside you na sumasabog. Parang ganon. Alam mo yung bata na ganito? Tsaka yung ganun ka. Basta yung beat nung time na yun, no? Para mapapaano ka talaga. So lahat ng tao nung 2016, bet yung kantang yun. Yung mga ganong klaseng kanta. Ngayon daw kasi is may sarili-sarili na tayong gusto na parang, eto gusto ko mga OPM. Tapos ito mga gusto, Billie Eilish ako, sad songs. Tapos ako ngayon, Doja Cat. Doja Cat kaming team na to. Ganun. Pero, dito, may mga naalala akong certain people nung time na yon na bet talaga nila OPM. May mga ganun din. Pero, hindi siya kasing hard ngayon. Like, ang alam ko is parang bet nila, kunwari may event sa UP, sa UPLB. Na mga OPM, syempre, Up Dharma Down. Mga banda. Nakakamiss. Ang tawag dito, pupuntahan talaga nila yun. Talagang bet na bet, ganon. Pero, nakikinig din naman and umiindak din sila sa mga Roses, Closer, ganon. So, ayun yung, yun yung parang natatandaan ko sa time na yun. May mga nakikisabay pa rin sa mga banda. Pero alam mo, buti na lang din, hindi sumuko yung mga OPM bands noon. Kasi mahina sila noon Mahina OPM noon. Humina ba OPM nun? O parang hindi siya ganun kasikat. Ang mga sumisikat lang nun parang, ikaw, ang pag-ibig. Pero talaga? bibihira lang. Hindi kagaya nito ngayon na parang may Lahat sikat may na chance dilaw, may sikat na ganito. May Cup of Joe. May tawag ito, Gian. Four of Spades. May, diba? Ayun nga, Cup of Joe, si Gian. Ay, Cup of Joe na nga pala yun. Oo, yun. May ganung klase na yun. Kasi ulit yung ngayon. Pero alam mo, hindi ko, parang nung time na yun, may mga Reese lansangan. Ano yan, kung di ako nagkakamali kasi na-invite to ni Annie ata. Ano kasi namin si Annie,
dito, si Annie Henota, nawawala yung mga words sa isip ko. Si Andrea Henota, si Andy Jen, ay council president namin. Tapos ako ay, ano ba ako, representative something ng year namin. Parang gano'n. Third year representative. Parang ganyan. So, naalala ko yung mga artists na nai-invite sa school, sa Letran, or yung mga artists na na pinupuntahan nila sa UP or sa Malayan. Kasi yun yung mga yun mga may mga pa-concert Malayan, Social na UP, school. LB, sa Sunken Garden. LPU. LPU? Oo. Parang Doon kami nanood. Experience sa LPU. Nanood kami ng kay Yeng noon. Parang hindi ko na ewan ko. Pero may mga friends ako sa LPU. Or baka hindi lang, baka party-party ako noon kaya hindi ko na nabalita. So, hindi ko na alam. Pero sa Letran kasi, sa Letran ka lang ba kasi, parang tuwing lang yung mga, Foundation Week. Day, Ganun Foundation pa. Week. Kaya Pero yun, yung natanda ko, si Naris Lansangan. So, sagutin na nga na. Sud. Sud. 2016 ba yun? Hindi ako sure, pero parang 2018, 2017 sila. Gumanon. Graduate na ako. Hindi ka pa graduate nun. Tanga, 2018, graduate na ako. Pero June. Hindi, baka nung time, kasi kayo, mga late kayo sa mga taga San Pablo, kaming mga kalaba, kilala na namin Sud, 2015, 2016 pa lang. Okay. Hello. Mga San Pableños. Suburin nyo kasi sila kasi, natatakpan na 7 Lakes. Hindi, pero nung time na yun, may mga Sud na. Ata. Yun yung nasa memory ko. Tsaka nga yung mga Riz Lansangan, mga indie film. indie music, indie artists. Okay. Third question. Nakatulong ba ang EDM sa pagiging party culture ng mga kabataan noon? Oo. Feeling ko din. Kasi feeling ko kung tama man yung sinabi mo na parang it's a new feeling, a new type of music na nabuo nung time na yon. Parang doon din papasok yung parang ito yung new era of disco. Yung parang ganon. Kasi 'di ba tsaka nawala na yung term na disco. Parang hindi ko na alam kung anong pumalit. Hindi ko din hip hop. Hindi, kunwari pupunta ka ng party. Hindi yung hindi disco na genre ng music Yung term lang, kunwari tara mag-disco tayo. Hindi na, tara mag-hip hop tayo. Filipino! Parang hindi yun. Hindi yung genre. Yung parang term lang. Parang tara pumarty tayo. Parang ngayon kasi parang tara party tayo. Hindi ko naman tanda ako yung mga term na ginagamit ng 2016 Na pagpupunta ng or mga lugar na yung sinasabi. Tara happy tea. Tara happy tea tayo. Sinasabi lang kung ano yung pangalan ng bar or club. Tsaka ng event. Hindi bar ang happy tea Oo nga. Happy Thursday. Tapos mga rave. Ganyan. Talaga feel ko naman na parang hindi expert. Yun, Lasal, main. The expert ka Mga naman. taga-Kalamba kami, dinadayo namin. Expert ka kasi sa ganyan. Hindi, pero nung time na yun kasi every week kaming nasa Maynila. At laging hindi naliligo pag uuwi na kasi inabutan na ng kinabukasan. Oo, minsan inaabot kami 3 araw doon. Tapos parang naliligo naman ako hindi lang ako nagpapalit ng damit. Hindi papalit ang damit. Hindi, minsan, kasi wala na akong pera pambili ng damit. Minsan pinapahiram ako, pero minsan, kung ano yung pinangpunta ko, yun yung pang-uwi ko. Pero, sa gitna nagpapalit naman akong damit. Tsaka paano ka naman kasi magdadalang damit ng magka-club? Party, oo. Ay, pero nakapagdala kami. Nung nag-prime. Nag-prime kami na dahil na. Parang tas may locker sa labas. Sa labas. Sa yan? Sa may ABS? Meron, papahabili mo dun sa ate. Doon. Sa Prime? May nag-ano doon. May babayaran mo. Ay, hindi. Dito sa Gilis Island, sa GI, may lockers. Nagdemonyo. May lockers talaga. May lockers talaga. Dito tapos, hindi, doon lang nagtitinda ng Yossi. Doon mo lang papahabilin, tapos sila na magbabantay. Fairness mo, wala nawawala. Galing. Hindi ka sure. Charing. Hindi. Teka lang, babalikan ko lang sa time nila. Mababait sila. At saka, yun nga, may dala akong damit para pagka, halimbawa, namaho na may Yossi kasi sa loob before. Kasi pwede mag-Yossi sa loob, no? Tama ba? Pwede. May nakikita ako nag-Yossi nun Pero, ito rin yung time na na pumasok na si Duterte pero wala na yung,
Napahigpit na. Mahigpit na. Basta pagpatak ng mga 2017, no Yossi na. Yun na yun Talaga eh. ba? Umabot ng 20... Di ba 2016 umupo si Duterte? Pero syempre busy pa siya sa ibang ano siguro. So hindi pa yun na-implement. Ewan ko. Hindi, parang... Ay, 2015 pala kasi yun, yung time na yun. Nung mga nagkaklab ako ng ano. So, 2016 yung topic, di ba? Oo nga eh. Hindi, ano yun, delete yun. Hindi, pero yun nga, nung tanda ko noong 2016 kasi biglang nawalan ng mga, biglang nagkaroon ng mga designated smoking areas. Nag-yosi pa ako noon. So, parang inis na inis ako kasi, ano ba yan? Ang yaya pala lalakarin ko para magkakapag-yosi. Kasi Starbucks niya pa, bawal mag-yosi sa labas na. Oo, dati kasi pwede sa Starbucks. Doon talaga, doon ako nagsa-social climb talaga. Talagang, oo. Tapos nagsusulat pa ako sa mga planner ko. Kala mo naman. Ano naman sinulat kaya dun eh? Gastos for today. Oo, totoo. Nagtatrack ako ng gastos dati sa diary, sa planner ko. Sayang, tinapong mo kasi. Okay, moving on. Mas masaya ba ang kanta noon? O mas mababaw lang ang problema natin? Papaisip ka din, no? Ha? Ano ba yan? Ano yun? Ba't may pumasok na? Okay, mas masaya ba ang kanta noon o mas mababaw lang ang problema natin noon? Puro noon naman eh. Hindi ko masasabing mas masaya ang kanta noon. Pero, for me, masasabi ko na pwedeng mababaw lang ang problema ko noon. Kasi ang problema ko lang noon is kung paano ako makakagraduate eh. Yun lang. Paano ako makakagraduate. Hindi ko pa iniisip yung future ko. Like, hindi ko pa iniisip na babalik ako ng showbiz, ganyan. Pero kasi ng time na yun, wala na sa isip ko mag-showbiz. Parang after kong gumraduate, sana, ang naisip ko sana is mag-work na nga lang ako, ganon. Pero, noong 2016, since sobrang party-party ako niyan, wala akong plano niyan sa buhay. Ang naisip ko lang, paano ako gagraduate, yun lang. Which is Na-change mo ba yun sa, Okay. 1080. So, yun na nga. Ikaw? Ako, feeling ko, masasaya yung kanta noon kasi to be fair, ang mga kanta noon is upbeat. Mostly. Hindi naman lahat. Pero hindi kasi uso nun yung mga parang hugot songs unlike nung dumating sina Moira, di ba? Tapos dumating sina Ben and Ben. If I could die. Hindi ganun kabenta yung ganung kanta nun. Ang mga mababenta talaga is mga So baby, pull me closer. Kaya di ba yung I took a pill ni Biza. Malungkot yung kantang ayun nga, pinasaya. Pero pag nung may gumawa na parang malungkot, parang sobrang lungkot pala niya. Nagpapabida na naman tong babae. May cover ako niya sa Smule. Smule? Smule, yung karaoke. Diyan pala ako nalilito dati. Yung mule na Smirnoff, tsaka Smule. So, masasabi ko na, Smule. Mule yun. Okay. Pero di kasing SoundCloud. Kaya baka akala ko nalilito ka. May SoundCloud din kasi. Hindi ako nakapag ganun. Wala pa ako iPhone nun eh. Noong nauso yung SoundCloud. 2013. Wala pa. 2012. Sorry ha. Okay. Next. Sa tingin mo ba, mas emotional at mas introspective na ba ang music ngayon compared to 2016? Introspective in a sense na mas reflective na. Mas pumupuso. Kasi sa OPM sa OPM. Kasi grabe na yung mga songs ngayon like ang gaganda ng mga pagkakasulat. May meaning, may kwento. Lalo na yung si Maki, si Brian Chong, ang ganda ng mga sulat nilang kanta. Si Maki Chan. Maki Chong. Pinag-aalo. Maki, ayaw tumigil na. Ang bilis mo, Mira, hindi pala. Hindi, in fairness, yung mga sulat talaga nila grabe. Yung mga, kwento at hugot. Na talagang alam mong mga liriko humugot sila sa buhay nila or whatever. Pero kasi, di ba may iba naman na parang ngayon, na sobrang na-enjoy ko pero wala naman masyadong meaning. Di ba yung parang kunwari gnarly? Di ba? Parang wala naman siyang meaning. Fried chicken, may iyak ka ba doon? Party in the Hollywood Hills. Pero maganda siya. Maganda. So, we can't deny that. ayun.
Pero may mga magaganda rin naman for sure na songs nung time na yun. Hindi ko lang maalala kung... 2016, I think, was, Hello? Ah, talaga? Ay, di yan. Pumasok si na Adele pala. Hindi. Si 2016 Adele. ba yun? Sikat na si Adele. Teka lang ha, gusto ko lang malaman kung 2016 ang Hello. 1952 ata yun. Yung chocolate. Yung chocolate ba? 2015. Pero kasi, laging late syempre sa Pilipinas. Ang 2015 sa kanila ay 2016 sa atin sumisikat. And then, tsaka naman pagka-release ng kanta, sikat ba agad? Wow! Baby! Baby, Sabi tama. mong galawin yung camera, dito ka na. Dito ka. Anong problema mo? So, yun na nga, hindi... Salita ka. Ayaw niya. Hindi naman kagad pagka-release ng kanta, sikat agad. So, may time siya Kumalat. kumalat pa. So, 2016 talaga nag-full-blown ata. Mga parang ganun. Break free. Diba? 2015 sikat na. Pero umabot hanggang 2016 yata. Hindi maghanap pa ng emotional songs. Something. Ay, Demi Lovato. Stone Cold Hearted Beast. Oo. O hindi naman sa kanya nang galing ata yun. Feeling naman to si Deb. Charik. Tangay ko kasi nagpauso ng Stone Cold. Ginaya ka lang niya. Stone Cold release date. O yan, 1991. 1991 pala yun eh. Hindi tama ako, 2016. 2016 nga, di ba? March 2016. Dapat pala yun natugtog mo kasi mas Stone Cold ka nun eh. Pakialam mo, Sa gusto ko Closer o kaya Roses Ano, o kaya palitan mo Don't yung- Let Me Down. Hindi pwede yung ganyan. Okay. Okay. Ito naman, move naman tayo sa next subtopic natin. Mga Pinoy vloggers noong 2016, sino-sino yung mga survivors or nawala sa Limelight. limelight? Yung mga vloggers, hindi pa yun yung term nun eh. Mga vloggers, B, as in boy. Mga, ano pa ba? Hindi ko matandaan actually. Baka may vloggers na rin nun, hindi lang tayo aware. Mga vloggers siguro sa YouTube na. Kasi for sure si Lloyd Cadena, noong time na yun ay, tama di ba? Parang 2010 ata si Lloyd Cadena. O, nagpo-post, mga memes, mga ganon. Yun yung mga pinapost niya. So, ayun, bago tayo magpunta dun sa mga kung sino-sino, tatanungin ko na nga, sino-sino ang naaalala mong Pinoy vloggers na sobrang lakas noong 2016? Yung mga nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, Instagram, Twitter. Wala pang toktik nun. Alam mo, wala akong naaalala. Bakit? Honestly. Kasi, feeling ko hindi ako masyadong nun eh. Hindi ako masyadong social media. Mm-mm. Noong time na yun. Kasi nga, lagi akong wala sa bahay. At nasaan ka Lagi naman? akong nasa school. At, Mga party. Hindi, kasi nga, ang mangyayari dyan, sa school muna meeting place namin. Tapos saka na lang magde-decide kung saan. Unless yung may mga talagang happy tea. So, alam ko na pag Thursdays, basta mahalaga may Kailangan load kami. para makapag-text. parang chat din. Uso na rin yun. Kasi, Nag-chat. oh my gosh, Oo nga, 2016 nag-chat is na. Pokemon Go din. So, talagang may, na kami niyan, may internet na, may internet na tayo niyan. Ano kami lang? Kung kami lang. May messenger na. Facebook pa lang. Oo, may ganun na. Ay, oo nga. Oo, Wala pang te. separate app. Lumalandi na ako sa mga messenger niyan eh. May separate app na ba ang messenger nun? Meron na, no? Meron na, oo, meron na. Oo, meron na. Unless naka-FB Lite ka. Alam mo ba yun? Oo. Facebook Lite. Mm. Pag walang data masyado. Naka-Facebook Lite lang ako, hindi ko makita. Ikaw, sino naalala mo? Ako, sina David Guizon. Ah, Sina Larby. Larby? Policarpia? Tapos ewan ko, sina Jamich ba? 2016 ba yun? Hindi ko alam. Ay, hindi. Namatay na ata si Jamil nun eh. Hindi ko sure. Hindi ko kasi na-search. Pero yun yung mga natatandaan kong nandito pa rin sila hanggang ngayon. Kasi nag-adapt sila sa kung ano yung trend ngayon. David Kung Gison. paano atakihin ngayon ang mga para nang papatayin eh. Atakihin ang mga social Target media. market. Target market. Iba't ibang social media accounts. Target audience pala. Yes. And yun yung mga naging fashion inspo ko nun. Sina David David Gison. Gison. Okay. Let's move on to our second question. Sa mga sikat noon, sino ang talagang nakasurvive hanggang ngayon at bakit?
David Gison. Mga David Feeling Gison. ko. Sa nabanggit mo. Kasi nga wala akong masyadong kilala noong time na yun dahil hindi ako nasa social media. Si David Gison, pinapanood pa rin natin siya ngayon. Sa YouTube. Tapos, sino pa ba? Si Lloyd na wala na eh. Si Lloyd talaga Namatay yung talaga. yung nasad talaga kami nung nabalitaan Pandemic. namin ng pandemic. As in. Kasi tutok tayo sa pagpapagawa niya ng bahay. Tapos, super invested. Super invested kami dun sa bahay niya. Parang, gusto na namin makita kung paano magawa. Tapos, Tsura. hindi natin siya na-meet na. Hindi, sayang. Sayang. Si Madam Ivan lang. Hello, Madam Ivan. Hello, Madam Ivan. Tsaka, Sina Jericho. na-meet ba natin si Nandun Jericho? din sila nung yung... BNT. Yung sa BNT na isa. Hindi ko maalala yung pangalan. Oh my God, I'm so sorry. Nung nasa tayo, basta sila magkakasama nun. Si Madam Ivan, si... Jeko. Jeko pala yun, Jeko. Okay. Moving on. Ano ang difference ng vlogging? Ano ang difference ng vlogging noon versus ngayon in terms of authenticity? Ikaw na makakasagot niyan kasi ikaw yung nakakanood ng vlogs before eh. Feeling ko, ang ganda nung time na yon, noong 2016. Kasi, wala pang algorithm masyado. Chronological order siya. So, pag nag-post ka, automatic may makakakita dyan pag may mag-open ng app na parang makikita nila 12 hours ago, nasa feed pa nila. Kasi, nag-post sila nung time na yun. So, malalike mo yun. Makikita at makikita mo. Ngayon kasi ang hirap kasi may mga pina-follow ako ngayon na hindi ko na nakikita pero active pa din pala sila. Na parang, ay, di siya lumalabas at all. Even even close friends mo. Even close friends, di ba? Kunwari, kami ni na Jenny, minsan di ko nakikita yung posts niya. Nag-post ka pala, te. Oo, kasi ngayon kung di ko papuntahan yung profile ba? O kaya, dadaan sa akin yung isa niyang post. Tapos may kita ko na, nakatatlong post pala siya kunwari itong week na to. Hindi ko nakita yung iba. May mga ganong time na. Hindi katulad dati, no, na In terms of authenticity naman, feeling ko din, parang mas authentic noon. Ngayon parang mas performative na eh. Na parang kung ano yung pasok sa mata ng madla, yun yung ipopost mo. Diba? Kaya feeling ko mas authentic noon. Pero di naman natin maipagkakaila na yung quality ng content ngayon is mas okay na. Grabe. Okay na. Even yung mga mga cameras and everything, di ba? Tinry nga natin ipang-vlog tong mga phone natin na parang, ay, nung time na yun, pag nag-vlog ka sa phone, parang medyo malabo-labo Hindi, pa pero nung time na yun, tingin natin hindi. Ang sinasabi namin mga 2018, yung vlog time namin. Pero nung time na yun, malinaw. Malinaw sa na. atin. Di ba? Malinaw sa atin. Pero pag tinignan mo ngayon, parang, ay, ganda na. Ay, yung dati. parang nalito ako sa mga nangyayari. Na parang pag tinignan mo ngayon, yung dating videos, is, ay, hindi siya pasok sa standard. Iba na yung quality ngayon. Pero ang galing ang galing ng development. Fairness. Okay. Ako naman. Mas creative ba ang content noon or mas raw lang dahil wala pang pressure? Feeling ko, yes. Walang As an audience yan kasi wala pa naman hindi pa tayo nagawa ng content niyan. Before, yeah. Feeling ko dahil wala ding pressure na kumita sa social media before. Na kasi lang naman yan eh. Basta mag-post ka lang, gusto mo lang. Ganon. Yun yung parang gusto ko ding ibalik sa atin na parang nagpo-post tayo dahil gusto lang natin. Walang pressure na parang kumita. Although nandyan siya, pero hindi natin parang magiging desperate na pakitain to, pakitain ganyan. So, ganun ako pala lang. may nagla-live pala ako niyan. Di ba kaya mo nga ako nakita? Pero raw lang din. Wala Oo, hindi ako nape-pressure. Tapos parang may manood sa akin na wala akong pakialam. Kakanta ka, gagana. Oo. O ano. Hi, take me back. Sorry. Okay, last question for the subtopic is, sa tingin mo ba, may chance pa bang mag-boom ang isang vlogger ngayon the same way as 2016? Ulitin ko. Sa tingin mo ba, may chance pa bang mag-boom ang isang vlogger ngayon the same way as 2016? Like, mag-post ka lang ba? May magla-like ba niyan? I don't think so. Kasi nga, depende na sa algorithm eh. So, unless super yung talent
na pinakita mo is super out of this world. Supercalifragilistic. Siguro yun, pwede. Oo. Pero, hindi pala vlogger pala nga. Hindi, Bobo ko yung anisip ko yung mga minimension- kanta. Hindi, ang sinasabi ko naman sa vlogger is, in general na, yung mga kumikita sa social media. Influencer. Siguro. Actually, mas madali na nga ngayon mag-penetrate eh. Mm-mm. Kasi may TikTok na eh. Mm-mm. Dati kasi nung time na yan, parang gagapangin mo talaga yung pangalan mo sa YouTube, sa Facebook, Facebook, sa Instagram. Twitter, Twitter pa, Instagram. Tapos, ewan ko iba yung algorithm. Ay, hindi. Iba na yung algorithm nga ngayon. Mm-mm. Sa pananaw ko ha, sa pananaw ko, iba rin yung algorithm ngayon, lalo na sa TikTok, na mas nagpadali na ma-discover yung mga nahihirapan i-discover before sa YouTube, Facebook, sa ibang mga social media apps. Feeling ko din, mas magiging effective if ang isang vlogger or influencer kapag may niche silang tina-target. Kasi yun yung mas ipapakita sa kanila na content. At saka diba dumaan tayo sa time na na namatay ang YouTube kasi hindi na masyadong nanonood yung mga tao ng long form videos. So Attention napunta span. tayo sa short videos katulad ng TikTok nga. 15 Kaya nga seconds nagayahan, 'di ba? May reels, may shorts, YouTube shorts, may dahil yun sa TikTok. Pero in fairness ngayon, parang bumabalik na yung YouTube. paunti-unti yung YouTube. In fairness. And I love that for YouTube na nag-adapt din sila. Nagdagawa sila ng shorts, Oh, diba? in fairness, Kailangan mo talaga din mag-adapt. Okay. Mm. Right. Okay. Moving on to our third subtopic is YOLO or you only live once lifestyle. Then versus consequences now. Unang tanong, bakit sobrang uso ang YOLO mindset noong 2016, lalo na sa college crowd? Siguro kasi, alam mo, kada naman may nauuso eh. Parang, Sasabay. oo, sasabay naman feeling ko kahit, Parang automatic siya, no? Sa lahat ng generations. parang gano'n. Iba-iba siya eh. Ngayon kasi hindi natin alam kung anong mga nauuso sa kanila eh. Sa Ngayon. college. I mean, sa mga bata ngayon, Bata tayo. hindi, yung mga nag-aaral, parang meron din yung mga kinauusuhan Nag-aaral mga ako. YOLO. Charot. Ganyan. So, Kaya nga. hindi, for sure, yan, sabayan din yan. Kasi tingnan mo, nauso yung gantong klase ng story. Ganun na sila lahat mag-story. Nauso yung hindi masyado nagpo-post, tapos mga zero post, pero nagsustory lang. Tangi, Ang pinupost daming ganon. sila tapos i-archive after mga ilang days. Ayun nga, yun nga. Tapos makikita mo 2 posts lang. Zero post, pero maraming story. Tapos naka-private. So, Eme-eme kayo Charis. nag-iiba-iba lang siya ng ng way. Nung sa atin, parang YOLO, party tayo, gano'n. Feeling ko kaya din nauso to, ginagaya din natin kung ano yung Western. Western. Yun nga Western sabihin ko to yun, nagpauso niyan Western eh. Talaga kasi, nung time na yan kasi, hindi naman, ang dami kasing, sorry. Nung time na yan, parang kung ano mauso sa Western culture, gagawin. Ngayon kasi in fairness, pwedeng sa atin naman galing yung ikauuso. Gawa ka ng TikTok. Yes. Tapos, Bilis na magpauso. Pwedeng Western, pwedeng sa K-pop, pwedeng sa kung saan. Iba-iba na yung ngayon eh, yung nauusong eme. Pero iba yata yun sa YOLO eh. I mean, So what, we get drunk? ibang category. Ewan ko, ang hirap i-explain. Pero, yes. yeah. May kilala ka bang inabuso ang katawan noon na ngayon ramdam na ang epekto? Ayun yung papakita ko sa iyo ngayon. Ito siya. Noong 2016. Tapos ito na siya ngayon. Dinadialysis na siya. Kasi sobrang lala daw ng pang-aabuso niya sa katawan before. Na parang hindi siya magkakasakit. YOLO lifestyle nga. Tapos ngayon, parang may konting regret siya kung ano yung nangyari sa katawan niya. Na parang dapat sana hindi ko pinabayaan or hindi ako nag-go overboard. Hindi ako sumobra sa sa mga pag-iinom before, pagpupuyat. Ayan siya. Nakakaawa siya. Yun yung 2016 post niya.
Hindi. Ang ganda nung sinabi niya dito na life has taught me a powerful lesson. Control. Kasi nga, di ba, anything na sobra at Kulang. kulang ay masama. Mm-mm. So, ayun yun ang sad na ganun yun nangyari. Pero, at least natuto siya na parang yun na yung greatest lesson niya. Mm-mm. Yun nga na yung kapalit. Tsaka ang ganda na sinabi niya dito na if you ask me if I regret anything, ito yung sinabi ko kanina. The answer is yes, a little. I regret not thinking about what tomorrow could bring if I continued to abuse my body, my health, and myself. Grabe yun, te. Buti na lang din at tayo hindi na rin mga nag-inom. Kasi ganyan din ako nung nung time na yun Parang, Ako din, Diyos ko. saan ba may inuman? Tatext pa Araw-araw talaga yan. ako. Araw-araw ako nagiinom yan. Di ba nga sabi ko, araw-araw akong lasing noong 2016. Mm-mm. Parang kaya kong bilangin yung araw na hindi ako lasing. Mm-mm. O kaya hindi ako nag-inom. Kasi na-experience ko din yung kahit kunwari walang lakad sa bahay lang. Nag-inom ako sa bahay. Hindi Sa ko ginawa. kwarto. Sabi pa ng tatay ko, parang nagiging alcoholic na daw ako, nagiging dependent na daw ako sa alak. Kasi nga, yun yung pampatulog ko. Mm-mm. Kasi nga, hindi na ako makatulog. Buti hindi mo naging addiction ng pag-iinom. In fairness naman. Awa ng Diyos. Tapos ito pa, ang sabi niya pa is, to everyone reading this, life is short, life is precious, take care of it. There's no pause button and no return key once your body begins to deteriorate. So yun, napaka-importante talaga ng health kasi sabi nga nila, wala nang kung may problema ka ngayon, kung 100 yung problema mo ngayon, magkaroon ka lang ng isang problema sa health, mabubura yung 99 dun. Yung 100 dun, Char. So something like that. Yun. Okay. Third question sa ating subtopic na ito is, ano ang mas tinatamaan ng YOLO lifestyle? Katawan, mental health, or future? Lahat. I think. Why? Ba't may why? Ano to? Isang tanong, isang sagot lang? Kasi, Matik naman tingnan mo yung example mo kanina. Ano nangyari sa katawan niya? Ano nangyari sa mental health niya? Ano nangyari sa future niya? Yung parang pag nagkasakit ka, yung katawan mo naapektuhan, syempre mental health mo, syempre future mo din. Diba? Parang, ang tawag dito, lahat Hindi mo masasabing, or ano ba yan, for me? Ganon? Hindi, anong opinion mo? Opinion mo naman ang kailangan sa podcast na. Hindi mo naman kailangan. Pero sabihin mo, pagtapos ka na. Sa katawan ko, wala naman akong naging effect pa. Parang may na-expect ako. Mental health ko, hindi rin Natapos na. Hindi naman yun yung root nung YOLO. problema ko sa mental health ko nun Sa future ko, siguro nung time na yun, hindi ako graduate kasi. Ayun, yun yung nag-epekto ng YOLO sa akin. Diba? So, hindi. Yung sa'yo naman, hindi naman katulad nung akin talaga na kaya ako hindi nakakapasok kasi party ako ng party. Hindi, yung sa akin din, may kasamang ganun. Kasi Talaga late ba? ako pumapasok. Pero, Pero hindi dahil sa party. hindi ko din alam kung dahil sa party or saan, kasi limot ko na. Pero late ako pumasok kasi puyat. So, pag puyat, may gala, may ganito. So, feeling ko Nasa ganun. bagay, So, pinaka-reason naman na hindi ko YOLO pag... din yun. Oo, ang pinaka-reason naman na hindi ko pag-graduate is, although nagagawa ko yung mga requirements kasi essay lang naman yung mga pinapagawa sa amin. Nagagawa ko siya, tsaka wala pang ChatGPT noon. Imagine kung may ChatGPT. Nagagawa ko yung mga requirements pero most of the time, siguro mga at least 50% late ako doon. So, napag-initan ako noon na parang Nung ganyan. prof. Tapos pag i-compare mo yung sagot ko dun sa sagot nung iba, na nakikita ko naman kung ano yung sabi ko, ay, Para mas okay. pero bababa pa rin yung grade. As in failed. So yun, masama lang talaga yung amats niya nun sa amin. Dalawa. Didayin na. Okay. Number 4, kung babalik ka sa 2016, may babaguhin ka ba sa lifestyle mo?
Kita ba yung legs ko? Hindi ko Parang alam kita eh. pala yung legs ko. ata. Ikaw baka kakita niyan dyan. Siguro, paano ba? Paano ko ba explain? May dalawang sides siya. Parang ganon. May dalawang sides siya. Wala akong babaguhin kasi it made the person pass. Lalagyan ko lang Parang ng it food made ko. me who I am today. So, wala akong regrets about that. Kasi kung hindi ko pinagdaanan yun, baka kung kailan ko lang ginawa. Alam mo, gets mo, yung parang at least natapos na siya sa 2016, yung Yeah. pag-party-party ko. Sige, hayaan mo na natin kumain. Isang buong taon ng pag-party-party ba? Parang ganun. Pero kung meron akong ayun, kaya ako nahihirapan kasi interconnected yung ang gusto ko sanang baguhin is sana hindi ako nagpabaya sa school para nakagraduate ako ng 2017. Pero at the same time, wala din akong gustong baguhin kasi ang dami ko natutunan doon sa experiences Same na lang yun. din ako dyan sa sagot mo. Kaya parang torn ako kung meron ba akong gustong baguhin or wala. Ayun. Feeling ko ako din, same dun sa part na wala akong gustong baguhin kasi it wouldn't make me to who I am. Hindi ako magiging ganito kung hindi ko na-experience yung mga yan. Tsaka, feeling ko din naman may meant mangyari yung mga ganung Mga bagay na before. yan, oo. And hindi ka naman din talaga, meant mo ma-experience yung mga yun. Yung mga bagay na gano'n kasi bata ka pa. So you deserve Ayun din yung to experience thankful and grateful ako for yung na-experience ko na siya as early as ilang taon ako possible. noon. Yeah. Kasi at least by the time na kumbaga capable na ako or financially or stable na ako ganyan, hindi ko na para gawin yung same mistakes na ginawa ko nung bata ako. Yun yung pinakamahalaga talaga. Kasi at least nung time na yon kung bumagsak man ako, parang Fulfilled. madaling makabawi. Okay. Unlike, Mali pala yung nasa isip ko. kasi nung time na iniisip ko, bumagsak ako nun, pero ang may kasalanan lang ako is yung tatay ko dahil hindi ako nakagraduate. Yung parang gano'n. Yung mga pinagsinungalingan kong professor kaya hindi ako nakagraduate. So, yun na yung mga problema ko that time. Ayun. Saya naman. Parang nanong gulo. Parang lalo nagulo yung isip ko. Pero, gets. Yun. Tsaka, nangyari naman na yun sa past. And, buhay ka ngayon, and healthy. Saka hindi mo na para ulitin yung mga mistakes na nagawa mo before. So, tsaka ang maganda rin siguro sa atin before is hindi tayo nag-go overboard sa mga bagay-bagay. Siguro balance lang kasi yung nagawa natin. Hindi too much party, hindi din... hindi. Too much party ako. Too much yun, no? Yung sa'yo. Too much yung akin. Saan sakto lang kasi. Kasi walang Congrats. pera na. Pero gusto ko din mag too much. Pero, shit, kapos ako. Wala akong pang, may mga aya pang pa Maynila. Pero, sorry. My money is only 100. Marami ako na pera nun sa tatay ko eh. Kaya Yeah. nga din ako parang, ay, sorry po. YOLO ko talaga, no? Okay, sa ating last question sa ating third subtopic is, sa tingin mo, natuto na ba tayo o napagod lang? Parehas. Why? Natuto na yung paano ba? Natuto na ako pagdating dun sa mga bagay na alam kong hindi naman pang-permanent na mga kasiyahan. Tsaka kasi na-realize ko is oo, masaya siya. Mga pusa po namin yun. Masaya yung nangyari na pumarty, masaya talaga. Sobrang saya. Pero, hindi siya hindi siya true happiness pa. Parang hanggang doon lang yung happiness na yun kung saan kayo pumarty. Pagkalabas mo doon at mag-isa ka na sa kwarto,
Kasi ganun nangyari sa akin eh. Sobrang saya ko. Pero pag uwi ko, pag pasok ko ng kwarto, umiiyak ako. Kasi dun nag-sink in sa akin lahat ng mga... Kasi ayun yung nakakatawa sa akin. Aware ako sa mga mali kong desisyon. Kasi, to give context lang din, kaya ko ginawa kasi yung mga bagay na yun. Kasi yung ex ko, sinasabihang sobrang boring ng buhay ko dahil aral bahay lang daw ako. So, kaya pinilit ko yung sarili kong pumarty, uminom. Eto ko. Oo. Sabi ko, kaya ko din yan. Keme. Hanggang sa naging lifestyle ko na siya. Kaya siguro, pagpapasok ako ng kwarto, umiiyak ako kasi alam kong hindi yun yung tao kong gusto kong maging. Pero hindi na ako makaalis kasi natrap na ako dun eh. Naging ito na ako. Oo, ito na. Naging yun na yung lifestyle ko. At dito ko na nakukuha yung pansandali ang saya Yung na hindi ko na-experience. Oh. Dopamine kick. So, ano pa yung tanong? Pagdating sa napagod, oo naman, just ko 10 years ago, ilan na yung nadagdag sa edad ko noon, hindi na ako para mag-headbang sa, araw-araw. Kasi dati araw-araw talaga. Tsaka pansin ko din, yung pumaparty din tayo, itong bago-bago lang, Oo. Parang may time for zone out na. Parang kakapagod na yung mga ganito. Totoo pa ba itong mga ginagawa? Nakakapagod. Hindi ba kayo napapagod? Oo, tsaka hindi yung mga yung nabibingi na ako. Lakas-lakas ang tunog. Nabibingi na ako, tapos nabubulag na ako sa mga ilaw. So parang, kung ano ginagawa ng mga pusa. At saka na-imagine ko pa lang yung parang, ang lakas ng tunog sa club, tapos sila enjoy na enjoy. Parang ako gusto kong pwede bang pahinaan ho ng konti. Hindi na kasi tayo pang club eh. Pang ano na tayo yung mga coffee bar. Saka magchichikahan ng Resto bar. ito nga yung problema. Yung Baka mga nakanta na, tell me where. Ay, hindi. Gusto ko talaga wala nakanta. Okay na ganito lang. Hindi, yung ano ba, mas serene. Alam. Wala. Hindi nga wala nakanta eh. Wala kang tunog kahit radyo. As in, kahit yung mga server, bawal magsalita. One coffee. Ay, hindi ba? Hindi ba gano'n? Go. Ay, naging ano na ata. Okay. Sa ating fourth subtopic, and I think this is the last subtopic din, is, unang question dito, ano ang pinaka-memorable na kalokohan mo noong college na imposible mo nang gawin ngayon? Wala akong maalala na something in particular. Pero madami akong kalokohan nung college na feeling ko hindi na siya cringe-worthy na siya for me ngayon. Pero madami. Sobrang dami, hindi ko na maalala. Ikaw? Baka mag-isip ka, baka may maalala ako bigla, pero ikaw? Hindi ko alam kung kailan pa kasi nauso yun. Kailan pa yung mannequin challenge? Harlem Shake. Harlem Shake ata. Yun na yun. Yung kalokohan yun for you? Wala na nga ako maalala din. Yun na lang sinasabi ko. Oy, para lang may sabihin mo wala akong maalala. Kasi yung mga challenge na yun, masaya eh. Masaya naman yun eh. Kasi nga eh. Ano yun eh, kumbaga part din ng core memory ko na masaya yung mga challenge na yun. Nasa lang yung mga videos talagang ay kami nasa Facebook. Nasa Facebook din, kaso hindi ko alam kung sino nag-upload. Nag-effort kami na gawin yung mga challenge Let's do the Harlem Shake. Tsaka yung ano pa, baby boy. Baby, what you get is not sabi ko, baby, pull me close. Tanga. Eh. Pinaghalo. Ito naman Pero tama yun, yung lyrics ko closer, pero yung tono ko, si tanda naman. at least nare-remix ko, tanga. Talent yun. Bless mo na sa lalaw. Pero yun. Di kung wala. Diyos ko. Ba't kasi wala maalala? Pero madami din akong mga ginawang katangahan nun, tsaka kalokohan eh. Madami akong kalokohan. Alam ko na. May naalala ko. Sige. Siguro ang pinakakalokohan ko nung college na hindi ko nagagawin is magsisinungaling ako para na makagraduate ako. Shout out Sir Orly. Ayun kasi, sobrang mali yung ginawa ko na nagsinungaling ako nung time na yun para lang makagraduate ako. Pero at least hindi ako nakagraduate. May kalokohan pala ako na-imagine. At least hindi ako nakagraduate, di ba? And tinanggap ko na lang na hindi ako gagraduate kasi kasi inamin ko din naman na nagsinungaling ako. Di ba? Kasi nga hindi ko kayang hindi ko talaga kayang tanggapin. Oo, na parang gumraduate lang ako for the sake of para hindi na magalit tatay ko. Yeah.
Nagalit na ng tatay ko. So, nakagraduate din naman ako after a year. So, lesson learned. Ako may naalala naman. Kami ni Gian, magkasama sa concert. Yung concert na yon is sa LPU. Alam ko na yun. Hindi kami bumili ng ticket. Basta lang namin narinig na parang, Lumusot. mamaya, si Constantino Yan, daw Constantino. pupunta sa LPU. Nakalagay doon sa Facebook post. Tapos may ticket na rin. Sabi ko, oh my gosh. Nagpunta kasi kami Los Baños. Si Gian bumili ng Mogato na damit. Doon sa pangalan nun. Ano ko anong mall. Basta bumili siya ng Mogato. Tapos naggala kami papuntang Kalamba. Wala lang. Punta lang kami doon. Tapos nakita namin na si Yeng ay ngayon na pala yung concert. Pupunta kami sa ilalim. Lumusot kayo sa Doon gate. sa may gilid doon ng LPU, malaki yung daanan doon. Sa ilalim kami dumaan. Tapos, nakakatawa pa nun, te. Medyo, alam mo yung basa-basa yung mga damo. Tapos ginapang namin yun para lang makapanood ng concert ni Ying. Talagang kami, ikaw! Tapos, yung mga putek. Ikaw! nag-post pa ako sa Instagram na talaga namang, ikaw! Kala mo na may bayad. Hindi ako nagbayad. Miss Yeng, sorry po kung makikita niyo to. And sana wag naman. Nakasama ko pa naman si Miss Yang Constantino sa ASAP. At pala sinabi ko, Kung sasabihin. sasabihin ko sa kanya. Baka pagbayadin kami. Hindi ko alam kung magkano ticket. Uy, Sagittarius din yun siya. Asadyo siya. O siya, huwag ba kami babayarin, Miss Yeng? Dahil Kami na lang ang bigyan mo. Siya pa ang may utang. Ano yun? Kapala mo ng mukha nito mga to. Abitang inang Okay, next question. Next question. Number 2, bakit parang ang daming gala noon sa Kalamba between 1 a.m. to 5 a.m.? Ito is tanong ko for you. Yung para mga gumagala sa mga kalye kapag ka mga ganong oras. Oo, yun naman gumagala. Parang mga asmulto. Hindi kasi nung time natin, Pero napansin ko yun, kasi ngayon, pag namalengke kami ng madaling araw, ng mga 1 or 2 a.m., tapos dadaan kami sa part ng halang. Parang Sabi ko, parang lungkot. wala ng tao, tapos sarado na yung yellow cab sa kanto. Hindi, I mean, bukas pa siya, pero hindi na siya 24 hours. Pero ngayon may mga Army Navy na, may McDo pa din naman, Burger King. Pero wala ng mga nakatambay na mga Oo, yung mga unlike nagpapalipas ng lasing, mga ganun, no? Wala. Wala na. Hindi Pati kagaya before. hindi lang palipas ng lasing, yung mga naka-dorm. Kasi apartment sa Mayletran area, makikita mo yan mostly sa mga nakatambay sa McDo. I don't know what changed. What changed? Hindi na natin alam. Pero Siguro after nung pandemic, nag-iba yung dynamic. possible, oo. Naiba na yung eksena. Or hindi natin alam, baka naman kasi lumipat na sila ng tambayan. Baka. Kasi baka hindi na sila sa halang, baka nandun na sila sa kabila, yung Posible may pala. Starbucks. Baka hindi na masyadong patok tong lugar na to ngayon. Oo. Pero dati kasi yung mga dap-dap, di ba? Ang daming tao dun eh. Wala nang dap-dap kasi. Wala Tas nang yung kwek-kwek inuman dun. sa dap-dap. Hindi yung kwek-kwek, penoy. Ay, peno, yung napasarap Penoy talaga kay ako. Tito. Ah, Tia. Tia. Oo. Naging tito na si Tia. Bless iho. Hindi, pero, oo nga, baka, nalungkot ako sa sinabi mong yung sa part na, Di ba yung mga lipas tao? na yun. Oo. Oo nga, baka nga lipas na. Kasi time namin yun, halang talaga was our, tambayan. What's your happy tea? Oo. Nawala na rin yung tabel. Doon tayo Ang una tabel. nag-meet. Ah. Ngayon KFC na siya. Ay, wala man lang hawak kami. I'll go next. Okay, moving on. Nasaan na yung culture na bigla ang lakad, tambay, at walang plan? Hindi ko Para sa alam. mga Ay, 2016 sorry. babies. Hindi, may mga biglaan lakad pa rin naman tayo, di ba? Biglaan tambay, tsaka walang plano. Lalo na ako, ang Sagittarius kasi spontaneous. So, kung ano na maisipan, yun ang gagawin. So, I think At nandiyan pa rin pabago-bago. naman sa atin. Pero kung ang tinatanong mo is dun sa mga tao na nandun sa Kalamba, sa Letran, ganyan, hindi ko na alam. Kasi, yun nga, katulad natin, hindi natin nakikita yung mga ginagawa, ay, yung na may tumatambay na sa halang or kung saan man. So, hindi ko alam. Siguro feeling ko yung mga college noong 2016 na kung tatanungin mo sila kung nasaan na yung mga biglaang lakad, tambay at walang plano is ngayon busy na sa responsibilities. May mga trabaho na, Oo. may mga kailangang
syempre bayarang bill. So, mas pupiliin nila yung mga work. Syempre, mga- nag-age na eh. So, talagang... Yun talaga din yung reality ng adulting, di ba? Na parang, Oo, tsaka the more you age, the more na may iba yung yung mga focus mo in life. Tsaka busy tayo lahat sa pag-ayos ng mga buhay natin kasi syempre, hindi naman pwedeng party-party every time. Kailangan, alam mo din kung paano mo isa-secure yung future mo. So, sa feeling ko, ayun yung mga nangyari na. Na sana, yung mga susunod na generations, kita ko yung mga nagtatakbuhan sa likod. Tawa ko kasi, Sa piniferan. nagtatatumbling si Akay. Ano ba yun? Tumatumbling talaga siya. Ganun na. Ago. So, feeling ko, ayun, sa mga susunod na generation, if you're gonna enjoy this, enjoy it to the fullest, but not too much and not too less. Hindi siguro as an older generation. Para sa mga younger generation dyan. Oo, yung parang mag-enjoy kayo but make sure na na magtira pa rin sa sarili at mag-limit pa din. Take note. Kasi, ang tawag dito, yung katulad sa nangyari sa nag-post na nag-share na in-enjoy niya sa fullest. Pero, yun yung Sumobra naging siya. effect sa kanya after 10 years, di ba? So, ayun. Nasa sa inyo na yan. Okay. Fourth question, sa tingin mo ba naapektuhan ba ng pandemic curfews ang pagiging adventurous ng students ngayon? Wala naman ang curfews, di ba? Hindi, kung naapektuhan lang ba. In a way, kasi para nauso yung curfew 10 p.m. Ay, mga 6 p.m. nga eh. Feeling ko bumalik na sa normal. Ngayon, no? Hindi na siya kagaya before. Hindi na siya katulad before. Unless yun talagang na yan, dyan napapasok yung kung mahigpit yung magulang mo o hindi. Ako kasi may curfew ako. Na sarili. Oo, na sa magulang. Pero hindi rin naman nasunod. Siyempre, ikaw pa ba? Okay. Moving on na. Ikaw, te. Alam ko wala kang curfew. Okay, next question. Wala akong curfew. Pag magagalit sila, mas magagalit ako. Bakit? Gusto ko to eh. Yun yung mga naman. Sabi ko, yun yung mga pinagsasorry ko kina mama ngayon na parang, ay, may curfew. Nakakapagpaalala pala talaga. No? Oo. Kasi na-experience natin. Hindi natin na-experience sa mga kapatid mo. Kasi syempre, nandun naman sila sa San Pablo. Pero nung nandito si Soren, para na-experience ko, yung ko, nasa kaya si Soren? Baka mamaya patay na to. Mga ganun. Totoo pala yun. Kala ko dati OA lang. Ako din. Si tatay nga lagi sinasabi sa akin na parang handa na ako. Ay tinanggap ko na nga na parang darating ka na sa akin. Bakay na lang. Ano ba yun? Nung time na yun, isip ko, ano ba yun? Tapos ngayon na-realize ko, nakakatakot pala talaga yung mga ginagawa ko, te. Kasi, ang tapang ko dati, te. Kahit sa mga madidilim na lugar, doon ako nasakay ng mga tricycle, jeep, bus. Wala akong kinakatakutan dati. Kung maiisip mo pala ito yung mga napag-tripan, di ba? Oo. Yung sa most shocking stories, yung sa Los Baños. Wala namang ginagawa yun. Yung mga napapanood namin sa Philippines most shocking stories ng taga-UPLB. News. Oo. Di ba? So, wala lang. Nakakatakot lang din pala yung Kaya ayoko mag-anak na eh. Na mga fearless nating isip, di natin naiisip yun. Parang, Kaya ayoko na mag-anak kasi pag namana ng magiging anak ko yung ugali. For sure, yan ins! Or si CJ. Ay, Diyos ko po, baka high blood din na lang kami magdamag. Ay, hindi ako, walang pakialam ako eh. So baka hindi, wala din pakialam yun. Feeling ko, bahala ka dyan. Ay, ako hindi. Feeling ko ganun mangyayari, walang pakialam. Kayo. Ako hindi. Kaya Hindi ayoko na mag-anak. Hindi na ako para mag-ampon o Excel. Ay, mag-Excel. Mag-test tube. Kakain ka Excel, Charis. Tama naman yun. Okay, go. 5. Last question. Mas safe ba ang college life ngayon o mas boring lang talaga? Wala tayo sa posisyon para sagutin yan. Kasi iba na yung nila eh. Iba na yung Dinamiko. Sa isang dinamiko. Iba na yung kung para sa atin boring yun. Baka sa kanila hindi. So, hindi na natin alam. Pero ang isa naman sasabi ko, yung college life natin before was one of the best years of our lives. Oo. Kasi hindi kaya nasabi ko college kasi nung high school ako, iba-iba akong school. Kaya hindi nakadalawang school lang ako din. Ako 3 So parang wala na ako nabuong mga kaibigan doon. So, kaya college talaga. The best. Sa akin din, yung pinaka nabuo kasing
year talaga na hindi ako nag-transfer, college. College lang. Mm, Sa akin naman yung high school, yun yung dalawa ano, lang. 2 taon sa Balayan, 2 taon sa San Pablo. Galing, no? Tapos sa grade 1 to 5, ang kunento na dito eh. gets. So yun, Kaya kaya, college life ka din. pero saya din naman ng high school. Sobrang saya ng high school. Pero college life, kasi iba yung tunugan talaga nun. Iba din. Hindi ko maano. Tsaka pwede ka nang pumarty sa mga clubs. High school kasi di pwede. Pero pwede ka mag-bar, ganun. Nung high school. Pero pag clubs, Iba naman kasi yung eksena nung high school. Ako. Kasi mga tropa ko nung high school, college eh. Kaya para kung college na din. Okay. So yung edad mo kasi parang Advanced. matawid dun. Okay, bonus questions lang dito sa ating fifth subtopic. 2016 fashion versus now. 2016 fashion versus now. Bonus questions. Okay. Skinny jeans doon, bagay ngayon. Glow up ba o downgrade? Feeling ko glow up to. Glow up. Glow up to sa akin. Ayoko na ng skinny jeans. Ayoko na rin kasi nakikita pala yung sobrang anong Hindi, tsaka kadiri sa balat. lalo na pag mainit. Ay nako. Oo. Kaya Kahit skinny malamig. jeans, no. No. Baggy, yes. Okay, Next question. Mas expressive ba ang fashion noon o mas aesthetic lang ngayon? Expressive. Anong part ng fashion noon na expressive? I mean, sa mga naisuot namin ha. Feeling ko yung mga hindi naman kami fashion guru o mga pero sa personal na naging fashion namin sa sarili namin, sa styling namin. Expressive na yan. Hindi talaga. Mas aesthetic talaga Mas ngayon. aesthetic talaga ngayon, Oo. te. Iba na rin yung mga damitan kasi. Tama yung mga college dyan, parang, ang ganda naman ng mga damit nyo. Oo, tsaka yung pa-hoodie lang. Pero wow, Tamad-tamad aesthetic. look, no? Hoodie tas baggy jeans, parang wow, ang ganda na. Kasi Tayo dati, patong-patong, yes. Pafita ng pants. Pafita ng pants, tapos yung mga panloob na may mga tiger, tapos biglang checker. Ano ba yun? Tapos ako pa nagtokong pa ako nun. Ang pangit sa akin nun. Yung mga hindi ko na uliting fashion siguro kapag nauso yun. Hindi na, ewan no, ko. hindi na. Bahala kayo dyan, magbabagay ako. Okay. Okay, fashion ngayon, self-expression or social validation? Yun na lang huling tanong. For me, for personal it's more on self-expression. Sa'yo? Oo, yung parang, tawag dito? Parang what makes me comfortable and at the same time, expressing parang What do you want? may character ba? Or taste, gano'n. Ayun. Feeling ko, it's a mix of both. Kasi, para matanggap ka sa society, you need to be Dress that. up? Huh? You need to be that kind of people. So, Para Kung ano matanggap sa society? hindi naman OA na tanggap ha. At tapos di ka natatanggapin pag ano. Yung parang alam mong belong, yung pala mas tamang term. To make you feel that belongingness sa society. May ganun kang damitan. Gets mo? Parang, ay, ganda na suot ng pagkabagi, pagkatamad look. Okay. Pasok ka sa amin. Ganun. Hindi. Di ba, kilala mo ako, minsan kaya ko magmukhang, Tanga? tangahin lang. Kasi, wala dito ako komportable, pakialam ko. So, feeling ko over na ako ng social validation. Kasi yan ang kinikrave ko before. Yung, anong comment ng iba? Siguro sa age group na ganun talaga yun. Napagod na ako siguro. Parang ngayon wala na akong pakialam. Ako dun wala na. Basta kung ano susuot kong gusto ko, yun, wala makakapagdikta kung Sabi mo, mix of both Tapos ngayon, biglang ko anong gusto ko. Hindi. Sabi ko nga mix of both, di ba? So meron pa din self-expression at self-validation. Self-validation. Social validation. Sa akin nga, wala na yung social validation. Wala na akong pakialam. Okay, so yun naman yun nga. Sinasabi ko lang naman kung ano yung fashion ngayon is para sa mga taong ngayon na hindi naman sa akin. Okay. Okay. Gets ko na. Hindi ko naman sinabing fashion ni Enzo, self-expression, or social Kala ko validation. sa yung sarili mo, tanga. May nabasa ka dyan sa'yo. Ay, yung sinabi ko eh. Wala naman sa'yo, pero ano lang. In general. In general ba yung tinatanong mo?
Sumagot na Hindi si ko Kat. alam. Depende sa kanila. Pero sa akin, self-expression tapos. Sa kanya, mix of both. Self-expression with a mix of social validation. Hindi, yung akin nag-a-apply ng sarili ko. Yun ibig ko sabihin. Okay. Kasi anak ka ni Aphrodite, ikaw lang bida dito. Hindi ko kasi alam kung ano nararamdaman nila. Sa bagay, who can we? Diba? Who can we say? Who are you? Okay. Who am I? Captain. Okay. Alright, so ayun na naman ang topic na naihanda ko for today. Sana nagustuhan mo. Sana nagustuhan ng ating mga audience. Hello! Hi naman kayo dyan. Yung mga pusa. Charing. Tangin ang gugulo ng mga to eh. Yun lang. Sana nagustuhan nyo. Kung may mga suggestion pa kayo na topics, please comment down below. Comment nyo lang dyan. Comment nyo lang dyan and let us know what you think on this podcast. And if you guys have any questions about this podcast, we will answer it. Taray, expert. Pero may mga... Malay mo naman makatulong kami sa mga ano nyo. Doctorate degree. Kung may halimbawa may mga gusto kayong linawin sa mga nasabi namin, feel free to ask those questions dito sa comment box. Ako'y nabubulol na. Go, ikaw naman. Pass it to you. Yun lang. Bye-bye. Dapat meron ka din sasabihin. Wala na yun. Like, share, and subscribe pala dito sa YouTube and share nyo din yung mga TikTok videos namin, ha? Please. Salamat. Thank you so much.